tayo po'y magbigay galang sa mabuting balita. Maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nakakatipon, nakapilit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguri ang tambal, isa sa 12, ay wala noon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at may susuot ko dito ang aking daliri at hanggat hindi ko may papasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, dumating muling nakakatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas, nakapilit ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka lang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa kayo'y magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, itong mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi sa inyong lahat. Kung mag-search tayo sa computer at hanapin natin kung ilang beses nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo, iba-iba ang isinasagot. Pero ang tama na siguro ay maraming beses na nagpakita
ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat, mga kapatid, nahirapan ang mga disipulos ng ating Panginoong Hesukristo na maniwala na si Jesus ay nabuhay na magmuli. Bakit? Sapagkat ang balita ay pinagkatiwala kay Maria Magdalena, isang babae. At alam naman natin sa kultura ng mga Hudyo, ang babae ay hindi gaanong pinaniniwalaan. Kaya marites lang yan, sabi nila. Okay. Pangalawa na dahilan ay siya ay makasalanan. So, pangalawang dahilan kung bakit hindi siya gaanong pinapansin, pati yung kanyang mga sinasabi sa kanila ay hindi gaanong pinapansin. Pangatlong dahilan ay dahil sa mga Hudyo, ang pagkabuhay na magmuli ay wala sa kanilang pag-iisip. In other words, alien to the mentality of the Jewish people. Kaya ito yung dahilan kung bakit ilang beses, maraming beses nagpakita ang ating Panginoon. Sapagkat, mga kapatid, merong pamamaraan na sabi sa English na for emphasis, the author has to employ what we call judicious repetition. Yung pag-ulit-ulitin mo upang mag-epekto ang mensahe na gusto mong iparating, sapagkat siya ay nabuhay na magmuli. Pero nahirapan ang mga Hudyo dahil nga sa kanilang cultural bias. Bias sa babae, bias sa makasalanan, sapagkat impluwensya ito ng mga Pariseo at mga Eskriba na tinatawag nating self-righteous people. Yung bagang sila lamang ang banal, wala nang iba. Kaya monopolya nila ang pagpunta sa langit. Sila lamang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos sapagkat wala silang kasalanan. Yan ang pag-iisip ng mga Pariseo at mga Eskriba, pero naiimpluwensyahan din nila ang mga ibang tao, katulad na ang impluwensya nila sa kultura, kaya pati ang mga alagad nahihirapan na tanggapin yung mensahe ni Maria Magdalena. Sa makatuwid, mga kapatid, pag-umpisa ng pagpalaganap ng mabuting balita ay merong kaagad tinatawag na elemento ng hamon ng pagbabago. Ano yun? Elemento ng pagbabago na tanggapin nila na ang babae ay may papel din sa pagpapahayag ng mabuting balita, sapagkat yung ipinahayag ni Maria Magdalena ay hanggang sa ngayon ay pinapahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya na si Jesus nga ay namatay, pero siya ay muling nabuhay upang iiwang mensahe sa ating lahat, mensahe ng pag-asa na ang kamatayan natin dito sa mundo ay hindi wakas sa isang Kristiyano, sapagkat meron tayong inaasahan na pagibahagi sa muling pagkabuhay. Pangalawa ay ang hamon na ang makasalanan ay pwede rin maglingkod sa Diyos. Hindi lamang yung nagsasabi na wala kaming kasalanan, katulad ng mga Pariseo at mga Eskriba. Yun yung mabuting balita, sapagkat kapag ikaw ay makasalanan at tinanggap mo ang pagbabago, hamon ng pagbabago, ikaw ay pwedeng maglingkod sa simbahan. Katulad din naming mga pari, hindi naman kami dating mga banal. Katulad ng mga Pariseo,
kami rin ay makasalanan. Pero tinanggap namin yung hamon ng pagbabago sapagkat yan ang hinihingi requirement ng pagtanggap namin sa tawag namin maglingkod sa Diyos. Kaya mga kapatid, yung Jesus movement na sinasabi ay punong-puno ng paghahamon sa bawat isa sa atin, pero mensahe din ng pag-asa sapagkat ang makasalanan ay hindi idinidiin ang kanyang kasalanan kung hindi siya ay tinatanggap na magbago upang maging tagapagpahatid ng mensahe ng kaligtasan.